came across, I came to this path of funding. Nagtrabaho po ako sa UAE for 12 years. It's a real estate company. First is the hospital. Sa medical field po tayo nagtapos. And then, napunta po tayo sa sales and marketing. So, I was assigned in the marketing department in Abu Dhabi. And then I was very lucky to have joined a team who put up the Ferrari, the whole Ferrari business in Abu Dhabi. Okay, so that is my full experience. Now, having that, I was able to learn too many areas, diversified, and got many networks inside and out of the project. And then when I came home, nag-enter na po ako sa property. So I joined Shangri-La, I joined Torre Lorenzo, I joined, somehow I was able to join on the sides, Ayala Info. Okay, and then, while during that also, I came across different people of different businesses until I have met Master Lee, who was introduced to me. And then, nagkasundo po kami. Pero matagal ko po siyang request to work for me. It took me 5 years bago ko siya makonvince. Really, kasi siyempre ang aking kaalaman ay not really that much yet. And then, so now, we, aside from having this humanitarian, we also are working on some projects on a private, way. Now, dito po sa humanitarian natin, Master will spearhead it, and then I will be assisting him. Now, if I may also introduce to you Master Lee here. Master Lee has been working as a fund programmer, fund facilitator, and all that. Anything about funding, financing, banking for 26 years. Meron po siyang company sa Singapore. Pag nakarating tayo doon, nakarating po kayo doon. And then, so I am his local partner here. And then, siya po ay, obviously marami po ako talagang natutunan. This is not my field, but in God's grace, na marami po talaga akong na blessing na natutunan sa kanya. And, well, to cut it short, nandito na po tayo. Let's take the opportunity na na-meet natin si Master Lee. At nabigyan tayo ng pagkakataon na tignan natin kung si Lord ay surely kasama naman natin. Tignan natin kung ito ay para sa atin. If Master Lee, would you like to introduce yourself briefly? So, Master Lee will please welcome our dear Master Lee. Shalom po, shalom. You can just call me Brother Marks in Filipino name, tsaka sa church po tawag sa akin Brother Mark. So, since we are all brothers and sisters in Christ, so pwede mo akong tawagin na Brother Mark. Since tinatawag lang po nila akong Master Lee, kasi po I finished my Master in Feng Shui in Singapore. Pinag-aralan ko ni Imelda Marcos, naging political advisor ako ng mga politicians in the Philippines, privately sa bawat mga grupo. So ako po yung behind the scene pag sila ay tumatakbo sa politiko. So yun ho yun. Kaya lang hindi ako pwedeng humawak ng ibang mga politiko pag ako ay nakapirma sa isang politiko. So yun po, kaya nakilala ako sa pangalan ng Master Lee. Pero since I'm a Christian,
tinatawag po nila akong Brother Mark sa simbahan. I also graduated in a Bible school as well, in Bethel Bible Institute, BS Theology, and I graduated Chemical Engineering in the Technological Institute of the Philippines. I graduated accountancy in PSBA, Philippine School of Business Administration, and Master in Feng Shui in Japan, Australia, and Singapore. At nagkaroon po, siguro, we believe that all things work together for good, no? Nung ako'y nasa Singapore, nakilala ko yung malalaking pander, malalaking mga financer. So, hanggang ako'y naging parang channel nila in the Philippines, marami na kaming napapahiram dito ng mga private companies, like Century Real Estate, Cityland. Yan mga yan, wala namang mga pera yan. Kinikwento ko nga sa mga business people na humihingi ng tulong sa amin, iba, ng malalaking tao. Lalo na, hindi pa kayo naabunan dito nung DepEd chairs. Maganda ngayon ang table and chairs ng DepEd. Actually, nagpapapandings kami sa amin ni Bang. Sila ang magsusupply nationwide ng table and chairs made of e-bamboo. Ang ganda ho, ang ganda ngayon. Kaya lang, they need fundings kasi ini-import pa nila sa China. So yun, baka maligawan ko sila pag okay na kayo sa school, mabiyayaan kayo. Na table and chairs. Ang ganda, even the school table and teachers table and chairs. Meron din sila. So yun, ayun, marami tayong natulungan. So ngayon po, pag-pray natin, sasabi ko nga kay Pastor Arlene, kung talagang tayo ay sinadyang pagsasamahin ng Panginoon, kalooban niya mangyayari. Ayun po lagi ko sa pray sa Lord, tuwing morning. Lord, pag itong taong to binigay mo sa amin, papangyarihin mo. Pag hindi po, wag na po. Amen. Kung mapapahamak kami sa bawat isa at hindi rin na magiging, wag nyo na pong hayaang matuloy pa kami magkita-kita. Amen. So, kaya sinasabi ko lagi kayo, don't worry ba kung hindi matuloy, don't worry kung hindi mangyari, ang gusto natin mangyari. Laging dapat nasa will ng God. Amen. No? Hindi sa will natin. Amen. Ganun pang ang laging iniisip ko sa sarili ko. No? Pagkalooban ng Diyos, mangyayari. Pag hindi, hayaan natin. Hindi yun ang right time for us. So, nandito kami para paglingkuran kayo kung paano namin nakapaglingkuran iba. So, siguro magtulong-tulong tayo sa pananalangin. At pangalawa, kung ano mga dapat natin gawin para po sa funding na to. Meron po mga iba't ibang classic fundings na ginagawa tayo. May tinatawag na grant fund. Pag sinasabing grant fund, ito po yung non-recourse fund. Pag sinabing non-recourse fund, walang sauli. We call this the grant fund. May tinatawag naman na blended grant loan, may sauli pero konti. So, the third one is loan, commercial loan. Yung po uutang talaga kayo. Ang disadvantage lang sa Pilipinas, pag nangutang ka, laging may backup dapat na collateral. In offshore, like Singapore, kaya ginagawa ko yung mga company na walang capacity rito mag-loan, sa ibang bansa ako binibigyan ng opportunity mag-loan. Sa ibang bansa, pag sila nag-loan, no collateral. Ang tawag doon, soft collateral, ang ibibigay mo lang yung company profile mo. No? Soft collateral yun. One of the advantage offshore, pag nag-loan ka roon, napakababa ang yearly interest. 1% per annum. You see? Here, 5%, 10%, ano kung private fundings. So talagang hindi ka makakabangon. Based on our experience, di ba? Mga namimit namin kliyente. So hindi na nakakabangon, pati property nila, nawala na sa kanila. So yun po, kaya ginagawa ko, pag local group gusto mag-offshore fund, nire-register natin to legitimize the company, nire-register natin sa Singapore o sa Hong Kong para meron kang legal personality mag-loan. One of the advantage pag nag-loan ka sa abroad, like in Singapore, yung iba meron ako isang client from Valenzuela, factory lang siya ng kandila. Ayun po, multi-group of companies na siya. Nag-i-import na ng bigas, ng asukal, etc. Kasi sa abroad, pag nag-loan ka, minimum of $50 million. Ang laki na ng magagawa mo nun. Diba? Tapos 1% per annum, hindi makakaikot ka. Then one good thing in Singapore, pag doon ka nag-loan, pag na-establish mo yung record mo sa Singapore, in 5 years, you can apply permanent residency. Yung buong pamilya mo, you can work, live, and stay in Singapore. And as well, you can travel in any first world countries without visa.
Kasi PR ka na Singapore. Mm. Kaya yung iba nagpaparegister sa akin ng company sa Singapore for the purpose, magkaroon lang ng permanent residency in Singapore, and in that way, makaka-travel sila kahit sa bansa. Mm. Kasi kita naman natin ng Singapore, no? Kung nakapunta na kayo, Yes, no? po. Pag-pray natin, pag nag-bless tayo dito ni Lord, no? Pwede nating i-register ang company niyo sa Singapore. Mm. I-legitimize natin para makakuha kayo ng malalaking grant fund in Singapore. Mm. No? Pero may mga biblical, one time, pag tayo marami na pag-usapan, we just give you biblical principles on that. No? Mm. Regarding the grant, how the Lord bless the work of our hands. Mm. No? So marami tayong pwedeng discuss about that. Mm. Yan po ang tinuturo ko sa mga Christian organization na matagal na pero still waiting for the blessings of God. Mm. So may mga pamamaraan para ma-achieve natin paano ng Lord i-bless ang gawa ng ating mga kamay, Mm. and as well, the Lord give us the ability to produce our own wealth. Amen. That is also Mm. biblical. So meron po yan. Kasi God's promise has boundaries po. Mm. That is biblical. Ang pangako ng Diyos may boundary po yan. Minsan kine-claim natin, sabi ni Lord ganito, pero bakit napakatagal? May boundaries po ang mga pangako ng Diyos. Kailangan, ano ba yung mga boundaries na yun? Na malagpasan natin para ma-achieve natin yung goal, yung pangako ng Diyos para sa atin. Mm. Like mga people of Israelites, yung promised land, Mm. no? And Goshen land. Mm. No? You know the difference between the Goshen land and the promised land? So, magkaiba ho na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Yung Goshen land, kailangan paghirapan nyo, the Lord bless the work of your hands through your hard work. Mm. Ang promised land, nandiyan na lahat. Mm. Gagamitin mo na lang. I-enjoy mo na lang. Mm. Ang blessings ng Lord na binigay sa iyo. Mm. That's the two entirely different blessings talaga Mm. na ma-distinguish natin. Paano natin ma-achieve ang dalawang pangako na ito ng Panginoon. Amen. You see that? So that's the thing. So yun po. Kaya po, through our effort na gagawin namin ni Bang as fund facilitator, fund programmer, fund manager, Mm. aaralin po natin lahat. Mm. At ipag-pray natin saan ba tayo, sa grant, blended grant loan, o commercial loans. Pag naman sana tayo bumaba sa commercial loan, dahil madugo yun. Maraming balik yun, that's recourse fund ang tawag yun. Mm. Punta tayo sa non-recourse fund, since mga anak tayo ng Diyos, bigyan tayo ng Diyos na biyaya na hindi tayo mahihirapan. Walang balik. Diba? Sabi nga, the wealth of the wicked will be transferred to the Yes. righteous. Amen. Yun lagi natin i-claim. Amen. No? Kaya minsan sinasabi ko nga na yung mga pag-blessing, kaya nga minsan, sometimes we, the richest people, takot tayo sa blessings na galing sa mga masasamang tao. Sometimes the Lord, ginagamit yun. Kasi sa Diyos yun eh. Inala lang siya, pero pwedeng i-transfer ng Diyos yun sa mga taong matutuwid. No? Tandaan po natin yun. Amen. Kaya minsan, kaya nga sabi nga sa akin ng isang judge na nagtapasi sa akin sa fundings, na head ng Philippine Stock Exchange, Master Lee, kung may mga fundings na galing sa masama, ibigay mo sa amin, nalilinis yan. Bigay mo sa amin, nalilinis siya. Paano niya nalilinis? Nag-register siya kay Piolo Pascual, yung, ano ba yun? Yung sa agent, home for the agent. Nag-apply siya, ilan lang natatayo niya, 10 na. Paano? Tumatagap sila ng pera ng masasama. Nililinis lang nila. Yung legal term, banking terms tawag namin yan, hinuhugasan. Ano ba? Laundering. Ha? Laundering. Nililinis nila. Like sa Singapore, kapartner namin, ako ni Lee Kuan Yew, no? Meron silang mga pera from cartel. Honestly, the money in Singapore is from cartel. Sila may malalaki, pero may nagpapahiram kami $50 million. Minimum of 1% interest to 0.5. May moratorium pa ng 5 years pag hindi mo nabayaran. Kasi maduming pera. Nililinis lang nila. Pag pumasok yan sa bangko, they consider as clean money, wash money. Nakakagalaw sila. Kaya nga sabi na Century Property, one of the high-end real estate ang Century, no? Basta yun, bigyan mo kami niyan. Nilinis. Kaya ang lalaki ng mga project ng Century, even the city na. Doon pa nagagaling. Even Bilya, kumukuha pa ng ganun pa. I don't know kung nabalitaan yung kaso ni Bilya, nakulong niya sa abroad eh. Kasi po dahil sa mga ganyan. Kumukuha siya ng mga ganyan pa. So alam po namin mga history na yan. Kasi as fund facilitator in Singapore and Hong Kong,
alam po namin ng mga pamamaraan na yan. Kaya lang, ang bangko kasi sa Pilipinas, because we are third world countries, wala tayong capacity to receive huge funds. Kaya balo ni kalokohan ko yung magsasabi, uy, papadala kita ng $50 million. Magbukas ka ng account. Wala pong katotohanan yun. Even the SBLC, wala pong katotohanan yun. Wala tayong capacity to monetize the SBLC. Wala ho yun pag may nag-aawag sa inyo gano'n. SBLC po is just an instrument, raw instrument. Para yan ma-monetize, magiging MT-103. From MT-103, marami pang proseso bago mo ma-monetize yan. Titingnan ang capacity mo to receive fund. Gaya ng isang general, Master Lee, inaprobahan ako ng BDO. General, I tell you already, ang bangko hindi nagsasabi ng no, they always say yes. Pera yan. May bank coordinates sila. Pwede nilang galawin ang pera mo sa ibang bansa unless kaya mo ipa-recall ang pera. So yun po pamamaraan doon. So kaya wala pong katotohanan pag pinapera ka ng mga bank instrument, hindi po yan na monetize. Third world country na wala tayong capacity. Wala tayong kakayanan tumanggap ng ganun kalalaking pera. So in your occasion po, ang ating masusing pag-aaralan, paano kayo mabibigyan ng grant fund, paano nyo ito ma-implement, as much as possible, bibigyan ko na kayo ng tip, ang business nyo o ang project nyo is under holistic approach. Amen. Ano po ba yung holistic approach? Ang holistic approach po, actually, one good thing for you po sa holistic approach ay, when we say person is viewed holistically or in business, it means looking at the whole being, not just only part of them. It includes all aspects of a person, such as physical, body, health and lifestyle, mental, thoughts, knowledge and mindset, emotional, feelings, reactions, and relationship. Naka-incorporate yun sa project nyo, sa advocacy nyo, sa mga spiritual, yun ang maganda sa inyo, may spiritual aspect kayo ng holistic. Yes, po. That's part of holistic. When we say spiritual, faith, beliefs, purpose, especially your relationship with God. That's part of holistic approach. Hindi lang siya physical, hindi lang material. And even spiritual, the entire whole being of a person, we consider holistic person. Yung po supposedly ang naka-incorporate sa business or project niya. Binigyan ko na po kayo ng idea. So, yun po, ipa-ikot social connection with others and community. Like yung sinasabi ko sa inyo kanina, Senior Citizens for Christ, itatouch nyo, i-reach out po yung community. That's part of holistic. So yun po, yun ang po-focus tayo doon since grant. Kasi pag grant ka naman, nasa boundary ka ng holistic. Yan ha. So okay ha. So sige po, pakikinggan po namin ngayon ang inyong mga visions, missions, and purpose. Magandang umaga po sa inyo.